Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilang mga signs kung halimbawang ang isang relationship ay pabagsak na. Yung tipong malapit na po kayong maghiwalay or napansin na nga po natin parang nagiging zone toxic. At syempre kung malalaman po natin earlier, ay pwede po tayong makagawa ng paraan. Maaaring masolve pa natin ito or ma-anticipate pa natin ito. Magandang pag-usapan yan nang sa ganon masolusyonan natin ang maaga. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag po nating kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po. At paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-follow naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at syempre po mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nice po tayong makausap, makapanayan po sa isang one-on-one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Mga kapapong, nung kayo po ay magkarelasyon, napakadalas of course nung parang tag team kayo. Yung parang halos lahat ng mga bagay, pinagpaplano nyo together. Pagka napapansin nyo na parang hindi na kayo party doon, yung bumabagsak na po yung we factor. We means yung parang bang may bond kayong dalawa na lahat ng decision, pinapaalam muna niya sa'yo. Kung may mga bagay-bagay ay ina-update ka niya. Pag ito mga utol ay hindi na po napapansin at madalas, nakikita nyo na parang ay na lang, yung siya na lang yung gumagawa, yung tipong gumagawa siya ng mga major decisions na hindi na pinapaalam sa atin, yung biglang nakikita mo nasa out of town na hindi man lang pinagpaalam sa'yo. Ito mga utol ay isang red flag sa isang relationship. Pagka nadidetect natin ang maaga to, of course, makakagawa tayo ng paraan. Pwede tayong gumawa ng isang open communication o ipaliwanag natin sa kanya. Maaari naman na baka nagkukulang ka din sa pakikitungo o pakikipagrelasyon natin sa kanya. So magandang malaman po natin ang maaga. Next thing mga utol is yung nagkakaroon po ng emotional withdrawal. Yung parang paunti-unti yung pinapahalata niya sa'yo na parang umaalis na siya. Hindi na siya masyado nagme-message. Tapos halimbawa kung dati lagi kayo nagkikita every week, ito po ay wini-withdraw na niya. Yung parang imbis na parami ng parami yung mga memories ninyong dalawa ay nagiging pabawas ng pabawas. Red flag din po yan sa isang relationship. Pagka ganito, dapat malaman natin na papunta tayo doon sa negative. Kaya dapat tayong gumawa ng paraan. Number 3 is kung napapansin mo na parang nagkakaroon ng mga significant fight na wala naman talagang katuturan. Yung out of nowhere, gumagawa na siya ng mga away na hindi mo naman alam kung saan hinugot or saan nanggaling. Tapos mapapansin mo na siya na yung gumagawa ng situation para magkamali ka. For example, hindi ka niya kukontakin, hindi siya magpaparamdam sa'yo. Natural mga utol, tayo ay magre-react dito. Tatawagan natin, i-message natin, or even kakausapin natin at magre-reklamo tayo. Pag nagreklamo ngayon tayo na po yung babalingan, tayo na po yung lalabas na mali. Speaking of fight out of nowhere ay senyales din po na ang isang relationship ay nagiging toxic or pabagsak or nagiging red flag. Kaya dapat din po tayong gumawa ng paraan kung ito po ay nangyayari. Kaya the best, maintindihan talaga natin yung pinaka-problema or pinanggagalingan nito. Kaya nga po tayo gumawa ng ganitong mga video nang sa ganun po ay ma-detect natin. Number 4, kung nahahalata nyo na parang mas masaya siya kung wala ka. Kasi syempre pagka halimbawang kayo ay magkarelasyon, ang dami nyong mga senaryo yung nakikita kayo sa bahay niya, yung lumalabas kayo every weekend, mga family gathering, tapos nag-uusap kayo, halimbawa almost every day. Pagka napapansin mong lahat ito ay nakakat at nagkakaroon siya ng mga outside world, tapos dun sa mga outside world na yon ay sobrang happy niya. Papansin mo to agad, yung tipong nag-out of town siya, tapos ikukwento niya sa'yo ng sobra. Tapos kung halimbawang may mga escapades kayo or senaryo kayo, tapos bigla niya sasabihin sa'yo na wag na lang ituloy. Tapos ipipiliin niya pumunta dun sa mga barkada niya or kaibigan niya or for example, to a certain person. Or kahit na nga po pamilya, pero kung halimbawang mas masaya siya doon, tapos ikaw ay napag-iiwanan. Isa pong signs din ito na ang relationship nga po ay nagkakaroon ng problema or nagda-drop. Kasi syempre kung karelasyon mo ang isang tao, lagi mong pipiliin yun eh.
Kasi syempre, pag relationship, equals happiness yan. Kaya dapat, ikaw lagi yung pinipili niya para sumaya siya. Pero kung halimbawang napapansin mo nga na ikaw na po yung sineset aside at pinipili na nga po niya yung mga ibang bagay, ibang situation o ibang tao para siya po ay sumaya, problema po yon, kapatid. At dapat po rin tayong gumawa ng paraan para ito po ay ma-anticipate. Pagka ito po ay nangyayari, huwag tayong magpapanik. Kumbaga, pag-aralan natin siya ng maigi. Kasi pwede rin naman sa atin po ito nang gagaling. O baka nakakaranas lang po kayo ng mga mid-relationship crisis. Ito po ay very normal, especially kung halimbawa mga nakaka 3, 4, or even 5 years na kayo, or even more. Mid-relationship crisis, ang ibig sabihin ko po rito, yung parang napapansin niya parang routine na lang. Yung sinasabi nga nilang nagdadrop ng attraction or nalilipat yung kanyang attention. Ito po ay madali din namang solusyonan. Wag na wag lang tayong magpapanik. Ang kailangan lang nating ibigay dito is space. Bigyan lang natin siya ng pagkakataon para makabreathe ng konti. At ma-justify nga po niya yung totoo niyang nararamdaman habang kayo nga po ay dumidistance ng konti. Makakapag-isip po siya dito ng mabuti at maiintindihan po niya kung ano po yung nangyayari. Pagka nasa ganitong situation ka at nako-confuse ka, titignan mo lang naman kung kayo po ay in line pa rin po sa isang objective. Kasi po ang relationship, syempre po, nakatuon yan parati sa mga plano. Pagka wala pong mga plano at parang hindi ka nakasama doon, may problema. Pero minsan kasi, nawawalan lang po siya ng inspiration. Kaya dapat po nating malaman kung saan po tayo tutumbok at ano po ang susolusyonan natin. Napakalaking bagay at makakatulong talaga kung di-distance ka lang muna pag ito po ay nagaganap. Instead, na kayo nga po ay nagpapanik ng gusto, yung parang pinupush mo pa. Dahil syempre pagka ganun, lalong lalayo yung feelings niya sa'yo, lalong hindi kanya maiintindihan at lalong maguguluhan siya. Ang nature pa naman ng tao pagka naguluhan, pressure, ay parang gusto na lang nilang mag-withdraw, gusto na lang nilang umalis, gusto na lang po nilang tumigil. Kaya dapat po iwasan po nating magpakita ng negativity or panic or takot pag ito po ay nangyayari. Maging very confident lang po tayo, maging courageous, ay respeto at understanding. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.